Ito ay isa sa Isa sa paano ko, Pure Gilmore, AEJ line. Yun, Pure Gilmore, EEJ Light. Pero yung binibenta mo? Ito ay gagawing materyales pero hindi pa ibinebenta. Gagamitin mo muna. Gagamitin muna. Apat to magkakapatid. Yan naman pala. Pwede naman sa ilan doon sa mga ito, mga makakabenta, no? Siguro bibili. Yeah. Ito, mga ito. Ito ay apat na magkakapatid. Tsaka yun na doon. Ayan. Yan ang mga talong Stevie. Nandito tayo sa Barangay Mangas. Tayo padaan dito sa isang maliit na manukan dito. Kalapit lang kala Boss JR. Ayan. Ito yung mga manok nila dito na inaalagaan. Tatanungin natin yung may-ari. Ayan. Ito ba yung tawag dito? Golden boy, ano? Sabi ko na eh. Ito yung golden boy. Ayan. Ay, ito nailaban na. Nailaban na rin daw pala ito. May panalo na rin daw ito. Ayun, lalapit natin. Halos pala ito yung golden boy, ano? Tsaka sweater. Oo. Ay, ito. Oo. Yan si Bossing ang may-ari. Ang pangalan nga, Bossing? Si Jay. Si Boss Jay. Ilang peraso itong mga manok mo? Kukunti pa lang, nasa 40 pa lang. 40. Madami na rin pala. Pero madami na rin nabenta. Ay, kayo nagbebenta. Ayan, maganda. Sa Lipa. Nagdadala ka rin doon? Pwede naman sila dito kung gusto nila. Pwede pumunta dito. Sa ngayon, medyo bata pa yung mga, tulad nito, mga 6 months pa lang mahigit. Naubos na yung mga 8 months namin pataas. Okay. Ito na lang ilat. Ito yung mga bago pa. Kumbaga ito i-breed mo na rin siya? Binibreed namin. Bali galing AEJ yung materials namin. Hindi maganda pala kay... Pure AEJ Golden Boy. EEJ Golden Boy. Ito. Ito yung pinaka-ganador nyo? Ayan. Kay EEJ Golden Boy. Nakalegband yan. Oo. Ayan, meron nga naman nakalagay na ano. Ayan. Ito yung mga manok. Galing sa Green Day naman yon, 5K. 5K sweater. 5K sweater. Ito naman isa. Green Day naman, anak ng imported. Green Day. Ito. Humina lang yung katawan kasi kakatapos lang sa breeding. Ayan. Ito yung mga manok ni Sir dito. Bali, anong mga breed ng mga manok mo dito? Golden Boy, 5K, Gilmore. Tsaka ngayon, magkano ko ng pumpkin. Pumpkin? Ayan. Yung mga kilalang mga breed na manok, yung talagang nilalagay ni Sir dito. Ayan. Ito, titingnan natin isa-isa ito mga to. Hindi, wag na yan. Wag na ito. Medyo masama-sama ito isa yan. Ito. Ano yan? Lucky Charm lang yan. Lucky Charm. Ayan. Ito yung mga ano nila dito. Kailan ka, Bossing, nag-umpisa? Parang noon wala pang... Noong April lang, last year. Isang taon na rin. Isang taon pa lang. Isang taon na. Tapos nandun yung breeding, yung mga sisiw. Pwede natin makita. Pwede naman. Kaya papasyalan natin. Talaga pala si Sir Remy, kaya pala merong nerd doon. May breeding pala siya talaga dito. Parang sa halaman yan. Oo. Talagang kailangan na pundahan. Ayan. Yung mga inahin, nandun sa loob. Pero pag yung pala yung mga gustong tumingin ng manok mo, kahit hindi na sa Lipa, pwede nang dumarika sila sa'yo. Pwede nang pumunta dito. May mga pumunta din naman dito, mga kailan-ilan. Pero madalas, sa Lipa. Sa Lipa. Sa Parada Garcia, hindi ka nagpadala? Sa ngayon, hindi pa kami nakakasubok, pero lagi sa Lipa eh. Sa Lipa talaga? Dadala kami doon, 6, 4, bisan mahigit 5, mga ganun. Ito yung mga papasya natin dito. Dito naman daw yung mga sisiyo ni Boss na binibreed. Paano ang breeding mo nito? Gumagamit ka ng ang tawag na dito, yung parang yung machine na hindi naman. Incubator. Incubator. Pero pinapa-incubator ko pa lang. Baka next month pa kami bibili ng sarili naming incubator. Kumbaga nakikiano ka lang muna. Bayad. Bumabayad muna. Oo. 12 pesos isang itlog. Kasi medyo parang mas mabilis daw po yun, ano? Mas mabilis ang breeding pagka Ayan, tingnan natin to. Ang simpleng farm ni Sir. Ayun. Kailangan talaga mayroong ganitong para safety ang mga manok. Ito yung marami pala to. Ilang heads tong mo? Bali, yung batch na to 60. 60. Kaso nahiwalay ko na yung ibang babae. Nandun sa kabilang kulungan. Pero ito, more on lalaki na to. Ito yung mga hinihiwalay yung mga lalaki. Nasa 40 heads na lalaki. So, ibigahan mo na lang. Ito. Para makita.
Ay, ito marami nga pala. Oh. Ano pa lang yan, 1 month old. Pero ito matanding matatanong ko sa iyo, syempre isang itsura ng ganito pang mga sisiw. Paano mo nalalaman ng lalaki babae? Yung yung medyo dark, yung kulay, medyo may itim sa dibdib. Yun ang lalaki. Hindi mo makikita, lalo mga sweater, mga ganyan. Pero pag mga puti, mga off color, medyo mahirap, malaman. Pero kapag mga pula naman yung kulay ng manok, sa sisiw, madali lang makita. 3 weeks old. Kita na? Yun pala. Kasi tinan nyo yung itsura niya. Ayan, more on lalaki na yan. Ano, puro lalaki na raw ito. Pero may baka babae pa ding ilan dyan. Oo. Kasi hindi pa rin masyado maano. Yung may itim sa dibdib siya. Pag ganito, titinan yung mga sisiw. Kasi pag ganito kalalaki, hindi mo siya sasabi ko. Kanina nga, nakita natin doon, kala natin lalaki, babae. Tapos itong kabila, Ito naman ay 18. Pero ano pa lang, 2 months old. Ito puro lalaki na talaga siya. Puro, hiniwalay ko na din. Nakakulong yung babae. Tapos yung sa kabila, 80 heads naman. Mas marami yun doon at mga bago pa lang. Ito yung 80 heads naman. 80 naman. 80 pieces naman. Dito lang pala tinandaan. Maganda lang talaga kagawa ng kulungan. Parang ikaw lang nagawa nito Wala talagang kawalang mga sisiw. Pinaghihiwalay mo yung depende sa edad ng ano. Oo, yung magkakaibang edad. Ayun. Ito. Madami ito. 80 pieces naman to. So, magti 3 weeks old. Babae lalaki to? Halo pa yan. Hindi ko pa na iwawalay. Mga 1 month ko hiwalay. Para sure na lalaki talaga yung mawawalay. Ito pala yung ganito pala. Kumbaga depende sa edad nila. Ito magkakasing edad. Tapos nandun kasing edad siya. Kung ano yung batch niya, yun yung magkakasama. Meron pa din ako doon sa 40 pa. Kaso hindi ko pa na ibababa. Kumbaga sisiw pa talaga siya. Ano pa lang, 1 week pa lang. Hindi pa pwedeng yan. At baka medyo kasi panahon nga medyo mainit. Alangan yung mainit. Tapos mamaya uulan. Ulan yun. Badagim. Uulan yan mamaya. Sigurado. Kaya hindi muna. Sipon sipon yan. Madalas sipon. Lalaglag yung pakpak. Doon na. Kakasakit. Pag nagkasakit, hirap gamutin. Yun pala. Ang papabakod lang, tapos papagawa ulit ng ganito, 3 ulit. Talagang breeding na Hindi naman mahirap mag-breeding ng ganito mga manok? Madali na mahirap na masaya. Pero ang dyan, mahirap pag nagkasakit. Yun lang talaga. Pero sa breeding naman, okay naman, masaya naman. Basta tuloy-tuloy, wag lang talaga magkakasakit. Pag nagkasakit talaga, stress talaga. Pero ngayon naman, healthy naman yung mga sisiw, magagandang At kasi hindi naman ganoon pa yung katulad ng pag nag-ulanan, hindi pa naman naulan. Hindi pa nag-uulanan masyado. Yun ang maging kalaban talaga nito mga to. Maganda naman at meron na sila pinaka ready na sila at pag nag-ulan. May plastic pa. Para hindi pasukin yung hangin. Yan. Si Sir pala 1 taon na ganito. 1 taon pala. Yan si Sir. Kaya pinasal tayo dito sa kanyang maliit na hindi naman matatawag na ito backyard day, marami na marami na kasi pag backyard day kukunti, ito yung dami na ito ito halos nasa 40 ito 40 80 tapos ito yung nasa lang to 18 lang to 18 tapos yung kabila 60 kaso nabawasan na yung ibang babae hiwalay ko na may 100 na pala tapos pera pa yung mga bali 220 yan 220 yung sisiw tapos may padating ulit ako nasa kulang-kulang 200 na sisiw sa katapusan pinapapisa pa na ibig sabihin ko yung itong mga to nandito pambenta rin yung mga nandun yung mga nakalagay yung ilan lang pambenta yung iba doon gagawin ng materialis yung mga ng anak mga F1 na pure yun lahat naman ang ginagamit namin pure yung golden boy pati sa inahin gano'n. Pero matanong ako magkano kalimitan yung pinakaano yung materials kasi parang pag ganun mga galing sa mismo farm may presyo na sa AEJ nakuha ko ng ng 30k yung broodstag tapos yung mga pulit nakuha ko siya ng 12.5 yung halaga pa nakuha ko siya ng 11.5 nabawasan naman nakuha ko doon 6 na pulit ang nakuha tapos isang broodstag tapos sa iba naman kay Green Day mga imported naman yung kanyang mga materyales kumuha din ako doon 5k yan tryo naman tapos yun na yung sinimulang kong i-breed sadyang ang pinuntahan mo yung mga kilalang mga magmamanok yung mga talaga breeder na kilala sa pag mga magmamanok ayan. So maraming salamat sa iyong pagkukontak. Thank you